Lumipad pa Singapore si Davao City Vice Mayor Basti Duterte. Kaya tanong ng ilan, matutuloy pa kaya ngayong araw ang boxing match nila ni PNP Chief Nicolas Torre? Pero matapos ang ilang minuto sa kanilang paghihintay, ito ang mga naging kaganapan na talaga namang ikinagulat ng marami, partikular na sa mga taong nasa loob mismo na nakasaksi. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kinumpirma ni Director Jaime Santiago ang paglipad ni Basti Duterte kasama niya ang kanyang pamilya at staff. Sa kabila niyan, may boxing ring nang inihanda sa Rizal Memorial Coliseum para sa linggo. Todo na rin ang pag-iinsayo kahit pa sa gitna ng ulan si Torre bilang paghahanda. Matatandaan na sinabi ni Basti Duterte na may mga kondisyon siya bago lumaban. Dapat daw na magpa-hair follicle drug test muna ang lahat ng elected officials na sinang-ayunan naman ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na may banat din sa nasabing general. Papirma ko sa siguro na itong kalaban, basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsoon, na napod sila dahilan. Papirma, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Pero nasaan na nga ba ang tapang ng pamilyang Duterte? Partikular na kay Basti Duterte na ayon pa ng ilan, tila sayang lamang umano ang mga malalaking tato sa kanilang katawan kung sa simpleng gulo o paghamon ng suntukan na sila rin mismo ang naghamon. Tila naging duwag umano ito at tumakas pa umano ng Pilipinas. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi niya, sabi po ni Basta, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Oh, di ba? Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaligtad. Nabaligtad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga may tattoo ito. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 na mga salita na ang ibig sabihin lang ayaw. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Ito hindi lang tulad dito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero yun mo nga ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay nako, wala man lang kinalaman. Sayang ang tato. Siya ang nanghamon, kaya lang tama yung sinabi mo, Kabunyog Larry Boy 35, hindi niya talaga inaasahan na papatulan siya ni Torre. Hindi niya inaasahan yun. Akala niya, dahil 35 years old siya, 55 years old si Torre, imaginin mo, 20 years old na agwat. Kaedad ko pala si Torre. Pareho pala kami 55 nito. 55 years old na rin ako. 55 din si Torre. Ngayon, ang akala ni Baste, dahil bata siya kay Torre, malakas yung kanyang pangangatawan, malaki ang katawan niya kaysa kay Torre. Sabi ni Baste, mayabang lang naman yan si Torre dahil nasa posisyon. Pero hinahamon ko siya ng suntukan. Tingin ko kaya ko naman siya. Ayun lang, ang tingin mo kaya mo. Ang tingin mo kaya mo. Yan yung yan tuloy kantsaw ang inabot mo sa mga netizens. Sabi ni Baisa Ronidel, bahag ang buntot like father like son. Yan. Ang problema kasi sa inyo, itong mga Duterte na ito, mayayabang. Yun ang problema, mayabang. Panay mura, panay hamon. Parang katulad din ni Digong. Yan, hinamon siya ngayon. Pinatulan siya ni Waldy Carbonell. Duelo. Hindi naman sumipot.
Ito na naman ang hamon. Ang tandaan natin, ang unang nanghamon dito, si Baste. Laging ang bukang bibig niyan, suntukan. Ugaling kanto eh. Yung tipong akala niya mga tambay sa kanto na, suntukan tayo? Parang ganun lang eh. Akala niya hindi siya papatulan ni Torre. Tulad nga ng sinabi ni Secretary of Justice Boying Rimulya, bulldog yan, pitbull, hindi siya aatrasan yan. Yung pala, si Torre pala, nung nag-aaral pa sa Philippine National Police Academy, kasama pala siya sa boxing corps. Ibig sabihin, ang sports niya, boxing. At saka kahit na siya may edad na police officer, minimaintain niya yung kanyang physical na yung lusog ng katawan. Kaya ngayon, hinamon siya ni Baste, yan, pinatulan niya. Sabi niya, okay ako. Yung kondisyon ni Torre, hindi imposible yung kondisyon niya. Hindi naman imposible yung kondisyon ni Torre. Ang unang kondisyon ni Torre, gawin nating boxing. Ang ibig sabihin ng boxing, may rules. Hindi yung basta suntukan lang na pangkanto. Ang boxing kasi may rules, may referee. Okay. Ang pangalawang sinabi niya, sayang naman, magsusuntukan tayo. Parang walang silbi. Sige, gawin natin sa isang venue na may manunood. Magbenta ng ticket, may magdo-donate. Saka, may mag-i-sponsor ng bawat round. Kung may magkaka-interest dyan, yung mga perang mariraise dyan, ibigay natin sa mga nasalanta ng bagyo at ng mga pagbaha. Yun, tama din naman yun. Hindi naman unreasonable sa impossible eh. Ngayon, ang tagal bago sumagot ni Baste. Diba, kinantsawan na nga natin, sabi natin, natamimi si Baste Natamimi si Baste. Pinakita na naghahanda na si Torre. Nagtitraining na talaga eh. Tapos kinausap na talaga yung Araneta Center, hindi available. Yung Rizal Memorial Coliseum ang kinausap. Okay, naghahanda na yung Rizal Memorial Coliseum. Pero nag-alok pa nga si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, mayroong CEO ng isang casino nag-o-offer na yung ballroom gamitin. Yun. So ibig sabihin marami ng siniseryoso na yung biglang naglabas ng statement ngayon si Baste. Ang sabi ni Baste, ang tagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. Bastos na naman. Ang tagal niya na raw gustong manuntok ng unggoy. Akala mo naman, pag sinabi niyang ang tagal ko nang gustong manuntok ng unggoy, ang karugtong napahayag nun, sige, tuloy ng laban natin para magkaanuhan. Dapat sana ganun eh. Yung unang statement lang yung mayabang. Matagal ko na talagang gustong manuntok ng unggoy. Bastos pa. Pero, ang kadugtong, sabi ni Baste, ito naman ang kondisyon ko. Lahat daw ng officials, lalo na si PBBM, magsailalim sa drug test. Balik na naman yan sa drug test na yan. Alam niyo yung mga drug test na yan, yung hair follicle test na yan, matagal na nilang hinahamon si PBBM dyan, si Marcos niyan. Hindi naman sila pinapatulan ni Marcos. Iba naman si Marcos kay Torre. Ngayon, dinala na naman ngayon, imposible yun. Imposible yung kondisyon na yun. Unang-una, bakit mo dadalhin dito yung issue mo kay Marcos? Diba? So wala. Para na rin nating sinabing hindi na mangyayari yan. Siyempre, ang palusot ni Baste, ayaw nyo eh, diwag. Ang totoo sa tingin ko, natakot si Baste. Natakot. Kaya yan ang yan yung nangyari dito. Wala, sayang mainit na sana yung laban. Ang dami ng nagkaka-interest. Sabi nga ni Ping Lacson, ako na. Una na akong magdo-donate. Yung isang buwang pensyon ko, i-donate ko na dyan. Sa laban na yan.
Kaya lang ngayon, bigla yung kondisyon ni Baste, isang kondisyon na alam mong hindi siya lalaban. Magbibigay ka ng kondisyon, yun ang kondisyon mo. Anong klase yan? Samantalang si Torre, reasonable yung kondisyon. Una, para hindi magulo, mayroong rules na susundin, hindi simpleng suntukan lang na parang katsuntukan sa kanto. Boxing, kasi sa boxing mayroong rules yan eh. May referee. Pangalawa, para may silbi naman yung laban, fundraising. Yung mga manunood, magdo-donate, yung bibili ng ticket, at yung mariraise na pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. Okay na yon. Ay kaya lang, ang inaasahan natin, dahil siya naman ang original na ng hamon, siya ang nagpasimula, di dapat siya ang magsabing, okay, sige, call ako. Yan. Yan, ano na sana, maganda na sana. Ay bigla, kung ang sabi ni Baste, ang tagal ko na rin gustong makasuntok ng unggoy. Wala, nang insulto pa. Binastos na naman si Torre. Ang tagal niya na raw gustong makasuntok ng unggoy. Akala ko pa naman ang sunod na statement, sige pa, call ako dyan. Call ako. Ihanda na ang venue. Magti-training na tayo. Ganun dapat. Hindi. Ang sabi niya, okay, since may condition si Torre, may condition din ako. Ang condition niya, lahat daw ng officials ng gobyerno magpa-test. Hindi na si Torre ang pinapatungkulan niya na naman doon. Sino na naman? Si PBBM na naman. Yan yung wala na. Ano ito? Pag dinala mo na sa ganong issue, wala na. Hindi ka naman talaga interesado. Nagpalusot lang. Nagpalusot. Bakit nagpalusot? Natakot. Kasi siguro naisip niya, may edad na nga si Torre. 20 years older sa kanya. Pero malakas naman ang pangangatawan niya. Maintained ang niyan, ang physical na build ng katawan. At saka, hindi naman, ang katawan ni Torre, hindi naman ampaw. Yan? Lumaki yan sa hirap. Tagahulo yan eh. Tagahulo. Siguro lumaki yan sa trabaho sa bukid. Baka lumaki yan sa pagkupras. Sanay yan sa yung katawan niyan talagang sanay sa hirap. Nag-training pa sa PNPA. Dilalo pa. Pagkatapos, kahit officer na siya, may edad na siya, regular pa rin yung kanyang exercise at saka mga pag-maintain ng kanyang katawan. Yan. Bakit malakas ang loob ni Torre na patulan ang hamon ni Baste? Kasi alam niya na kahit naman si Baste 35 years old, wala, yan eh. Laging nasa inuman. Pangalawa, mayroon pang nagsasabi di umano na nagdadrags yan. Di lalong mahina ang katawan niyan. Yan yung problema. Wala. So sayang. Sayang. Pero seryoso sana si General Torre. Nag-iinsayo na. Kahit nga umuulan, pinapakita niya yung training niya, yung practice niya. si Baste, biglang natakot. Siguro naisip ni Baste, ito kahit may edad na ito sa akin, mukhang ito, mahihirapan ako dito. Malakas pang pangangatawan nito. Di ba? Kaya yan, katulad nung kanyang ama na si Duterte na mayabang lang, malakas ang loob maghamon, pag pinapatulan, wala. Ang sabi ni Sara, kala pa naman natin, totoo yung sabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte sa isang post, nagtitraining na daw si Baste. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. So ito na, wala na, nasayang. Akala natin, kaya alam mo, bukang bibig talaga yan. Alam nyo, bukang bibig talaga lagi yan ni Baste. Pag nagsasalita yan, suntukan. Suntukan na lang tayo.
Akala niya, hindi naman yan papatulan ni Torre. Siguro ang iniisip niya, hindi ako papatulan yan kasi una, naisip niya, ang layo ng agwat nila ng edad. 25, ay 35 against 55. Di ba? Malayo. Tapos siguro ang iniisip niya, siyempre, PNP chief na siya. Hindi na yan papatol basta-basta. Ayan. Wala. Kaya, yung pagsabi ni Baste na may kondisyon daw siya, laban daw siya basta may kondisyon, wala, palusot na yun. Yun na yung ano niya, yun na yung paraan niya para maka-exit siya. Ilang araw na tahimik si Baste. Hindi niya alam kung anong isasagot. O siguro naturuan na, o ganitong sabihin mo, o ganun nga ang sinabi. Ang problema, hindi naman uubra yung ganung palusot, obvious yun eh. Ano naman ang koneksyon ng mga officials ng gobyerno na dapat magpailalim sa drug test? Silang dalawa ni Torre ang may problema, idadamay mo yung iba. Di ba? Di ba? Kumbaga, kung magbibigay ka ng kondisyon involving kayong dalawa lang. Di ba? Kumbaga yung kondisyon mo sa inyong dalawa lang. Ilalagay mo sa kondisyon, o sige, laban ako. Basta, mag-test muna yung mga, mag-test muna lahat ng officials ng gobyerno. Anong connect? Anong connection ng kondisyon na yun dun sa laban nila ni Torre? Di ba? Ano naman ang connection dun? Ang totoo, ang obvious na rason dun, gusto na naman nilang ibalik dun sa issue kay PBBM. Na si PBBM ay bangag, si PBBM yung pulburon-pulburon. So gusto na naman nilang yun. Yun na naman, gustong dalhin na naman nila Baste sa issue na yun. Ay wala, ang layo nun. Siya ang nanghamon. Napanood ko yung hamon niya eh. Ang sabi niya, ang si Torre, mayabang lang yan kasi nasa posisyon eh. Pero hamunin ko siya ng suntukan. Sa tingin ko naman, kaya ko yan eh. Ganun yung eksaktong sinabi ni Baste. Panood ko yon sa programa sa radyo. Yung panghahamon niya, live yun, public. Kaya lang, pinatulan siya ni Torre. Sige, okay ako. Pero ganito, boxing. Ano ba? Yung condition ba ni Torre na boxing ay, unreasonable? Hindi. Yun ay pagbibigay na yung suntukan nila, may rules, may referee, o boxing. Pangalawa, mayroon namang, wag namang suntukan na parang walang cause. O di at least mayroon. Tanong ni Litreyes, hindi tuloy yung July. Yung 28 tuloy, saka 29, tuloy. Tuloy yung 28 saka 29. So ngayon, yan na. Ano yan? Napahiya. Ilang araw na hindi siya makasagot. Paano yan? Pinatulan siya ni Torre. Pinakita ni Torre na hindi biro yung sinabi niya. Seryoso siya. Paano pinakita ni Torre yung kaseryosohan niya? Inayos na yung venue. Pangalawa, nagtitraining na siya. Di ba? Kaya yan? Yung dahilan ni Baste na, okay, laban ako. Basta mag-test yung mga officials ng gobyerno. Koneksyon ng pagpapag-test. Wala. Ang lumilitaw kasi dito, itong mga Duterte, mahilig magmura, mahilig manghamon ng kung ano-ano, suntukan, patayan. Yun ay pang-cover sa kanilang kaduwagan. Kumbaga, sa bandang uli, yung kanilang mga asta na yan na matapang, parang tingnan nyo ang nangyari kay Duterte sa ICC. Umubra ba ang kanyang tapang? Wala, di ba? Umubra ba ang tapang? Wala. Pero nung nagsasalita doon sa kamera, di ba, si Duterte, anong sabi ni Duterte? Tinanong ni Congresswoman Beatrix Luestro, Mr. President, do you confirm na sabi nyo, magko-cooperate kayo sa ICC kung aarestuhin kayo? Sabi niya, yes! Papuntahin mo na dito. Imbestigahan ako. Pinuntahan nga ng ICC, hindi para imbestigahan, arestuhin. Di ba? Walang nagawa. Nung bandang huli, palapag na yung eroplanong sinasakyan niya, malumanay na yung statement ni
ni Duterte. Sabi ni Duterte, malapit na kami, palapag na kami sa dahig. Tinatanggap ko itong nangyari sa akin. Tulad ng nasabi ko, ako ang mananagot sa mga order ko sa pulis, sa military. Kung ako'y makukulong, mahabang proseso ito ang aking destiny. Yun. Sa bandang huli, tinanggap niya rin si Sara Duterte. Nung una, grabe ang mga statements, matatapang ang statement ni Sara. Nakahanda na daw ang may nakausap na siyang papatay kay Marcos, saka kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez. Pag may nangyari daw sa kanya, may kinausap na siya na papatay kay Marcos, saka kay Romualdez. Nang kinasuhan siya, linagay na sa impeachment ngayon, wala na. Dinidinay na ni Sara. Hindi niya naman daw sinabi yun. Hindi naman daw ganun ang ibig sabihin niya na ipapapatay si Marcos at sila Lisa Araneta. Wala rin. Ito na naman si Baste. Lagi yan. Minumura niyan si Torre. Diba? Tapos sinahamon ng kung ano-ano. O ngayon, pinatulan. O wala na naman. O yan. Kaya lumilitaw dyan, yung pamilya ng Duterte, ang asta lang nila, ang packaging lang nila sa sarili nila, matapang, patakan, suntukan, mura dito, mura doon. Pero ano lang yun? Packaging lang ng sarili nila. Sa likod nun, wala, duwag. Kasi ito, kung talagang si Baste ay matapang, ano niya na yan? Sige, okay. Call ako. O sige na, ihanda na natin. Di ba? Tulad ni Iba pa Banwa, sabi niya, parang jet ski lang yan. Oo nga. Puro bluff. Tama ka, Leonard Intad. Tama ka. Puros bluff. Wala eh. Kasi talaga, kung makapag-asta, akala mo, lagi mong kaya yung kausap mo. O laban ka? O yung ganon. Ibubuli ka, ibubuli. Pero, ang problema, nakakuha ng katapat. Nakakuha ng katapat. Si PBBM, lagi nilang hinahamon ng ganyan. Hindi naman sila pinapatulan ni Marcos. Iba naman si Marcos dito kay Torre. Tulad nga ng sinabi ni Remulla, iba to. Bulldog to, pitbull. Doon nagkamali si Baste. Hindi niya pa ba na kilala yung yung pagkatao at karakter ni Torre? Sus naman. Unang-una, doon pa lang sa paghahanap kay Kibuloy. Kung iba-iba, imaginein mo ilang araw mo nang hinahanap si Kibuloy, hindi mo nakukuha. At alam mo, parang pinaglalaruan ka na sa media, kinakantsawan ka na. Pero anong sabi ni Baste, ni General Torre? Hindi, tuloy ako. Naniniwala ako, nandyan yan. Hindi nagpasindak si Torre. Hindi nagpasindak. Doon kay Kibuloy, hindi nagpasindak. Kita nyo, niralihan na ng mga KOJC members, binarikadahan na. Kinasuhan na ni Torion. Tapos inimbestigahan pa ng Senado. Di ba nung malapit nang makuha si Kibuloy, anong ginawa nila ba to? Nagpatawag ng hearing sa Senado, pinatawag si Torre. So sabi kay General Torre, bakit ka nagdi-drill doon sa lugar na yon? Hindi mo ba alam na ang physical structure niyan ay maapektuhan? Kailangan po eh. So ano ngayon? Ano ka na ba? Maikukomit mo na ba na hindi mo na itutuloy ang ginagawa mo? Sabi ni Torre, I'm sorry Mr. Senator, pero tuloy po ako. Naniniwala po ako. Nandun si Pastor Kibuloy. Ganun katindi. Hindi mo masindak si Torre. Yung pag-aresto na naman kay Duterte, sinisindak ni Midja Aldia, ginagamitan ng pagkaabogado, sinisindak ni Atty. Martin Delgra, hindi umobra. Pati si Duterte, winawarningan siya. Si Torre, hindi rin umubra. May mga pawala-wala si Kitty at saka si Hanilet. Wala rin, hindi rin umubra. Lahat na ng ginawa.
Wala. Hindi nasindak si Torre. Yun ang hindi naisip ni Baste. Hahamunin mo ng suntukan si Torre, alam mo na hindi naman nasisindak. Sabi nga ni Remulla, pitbull. Yun doon nagkamali si Baste. Kung makapaghamon si Baste, para lang si Digong. Actually, ang parang gustong ipakita na sa magkakapatid na lalaki, parang si Baste yung paisi-isi, pahamon-hamon. Yan. Siguro sa Davao, ganun ang nagagawa nila. Sa Davao, yung mga hinahamon nila, tiklop. Tiklop. Hindi naman ganun si Torre. Nakita nyo? Yan yun. Akala ni Baste, hindi papatol yan. Matanda na yan. Ay hindi niya naiisip, si General Torre ay hindi madaling sindakin. Pangalawa, piko na rin si General Torre sa kanya. Ang dami niya ng bisis na binastos si Torre. Di ba? Pangatlo, alam din ni General Torre, kahit naman bata pa yan, kung naman yan, hindi naman yan may yan, mahilig yan sa inuman. Mga inuman. Tapos, may mga issue pa na di umano, nagdad yan. Nagmamana o kung ano man. Ayon sa mga nakakakilala. Di lalong hindi, kung sa physical na kayang tapatan ni Torre. Kaya lang, yun nga, kailangan niya rin talagang mag-insayo. Yun, nag-insayo na. Wala na. Kaya nagtatanong sa akin, attorney, matuloy pa ba? Mahirap na yan. Kaya ngayon, hindi makaimik ang mga DDS. Paano nila ipagtatanggol yung ginawa na yan ni Baste na na obvious naman, nagpapalusot lang, pero ang totoo natakot. Wala. Hindi na uubra yung mga style nila ng ama niya. Yung mga panindak nila niyan, nung panahon yan. Ngayon, hindi na yan. Hindi na yan. Ano yan? Mas matindi pa nga pala ito, ano bang edad ni Ano bang edad ni Barrios? Si Pacquiao, 40 plus yata si Pacquiao eh. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Wala. Napahiya. Naduwag ang taga Davao. Kaya nga, may tinatawag na si pero wag naman, wag naman nating kantsawan yung taga Davao, hindi. Matatapang pa rin ang mga taga Davao. Si Baste lang ang hindi. Ayaw ko namang idamay ang Davao dyan. Ang Davao naman, marami pa rin namang matitinong Davawinyo. Nasisira lang ng mga Kaya wag nating sabihin duwag ang mga Davawinyo. Hindi naman. Yung Duterte lang. Okay?